Po a tutti. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Awit at salaysay ng pasyong mahal ni Kristo ang Panginoon natin. Ang isinagot ni Kristo, inangay amin ko. Mawawala kaya yano sa akin, sampung sa iyo ng kakulangan ganito. At hindi pa sumapit ang oras na aking ibig. Dito na nga'y nabatid na berhing inang marikit ang mga gawang Huwag na matuwid. kapakuan ng berhen ng timtiman ang nagsisilbi sa dulang kaniyang pinagbilinan ito ang siyang tinura. Kayo aniyay sumunod sa anumang ipag-utos. Itong anak kong si Jesus at inyong mapapanood karunungan niyang lubos. Ay mapakinggan sila'y lumapit sa dulang. Si Jesus ay tinitingnan, naghihintay pagutusan ng anumang mga bagay. Ipinag-utos ng berbo sa durong mga tao. Aniyay sidla na ninyo ang tapayang nangarito niyong tubig na tutuo. Sumunod at sumuway iyong mga inutusan. Ginamit na kapag kuwan tayong anim na tapayan at kanilang Ito tinubigan. ang unang himala gawa ng haring dakila. Sa kataga niyang wika, ang tubig ay alipala, naging alak na At mistula. sumunod na nga rito ang madla at maraming tao. Tuwang hindi mamagkano at nangagpuring totoo sa pong kay Kristo. Nang lumubog ng araw, agad silang nagsipanaw at umuwi ng tuluyan sa Nazaret nilang bayan na dating Isang dinatahanan. ibang biyasa ang may-ari niyong Buddha. Si Juan Evangelista, iginasal sa dalaga na maganda at may sinta. Ngunit sila'y kinasal, hindi nagsamang namahay, sapagkat yaong si Juan ay hindi na humiwalay sa maestro niyang Ano mahal. at napahayag bait dunong ng Mesiyas.
Sa madlang bayay sumikat, ang lubos niyang liwanag na umaliw sa At lahat. siyang nagpatuto ng pagkadiyos ni Kristo. Si Huwang pinsat katuto na nagpahayag sa tao iyong mahal na misteryo. Ang bayan-bayay nililibot ng pangangaral ni Jesus. Isang tanghali na pagod, nagpahinga at lumuklok doon sa balkon ni Jacob. Doon niya inabangan, babaeng makasalanan, Samaritana ang ngalan, at pagdating agad naman binati, pinangaralan. At ang ginawang dahilan ng sukat maralan, kanyang pinakiinuman at totoong nauuhaw sa taong makasalanan. Ang madlang lingid na sala ng abang Samaritana, agad ipinakilala ni Jesus sa puong Ama, pinagsisihang talaga. Yung babae, pagkuhan, ang hangangay iniwan. Ang bangay iniwan. At biglang nasok sa bayan, ipinahayag sa tanan yung himalang natingnan. Nabantog nga sa lahat na bait karunungan niya. Balang taong makakita, para parang nagtataka kay Jesus na buong Ama. Diyos na maalam, tumahan ng 2 araw doon sa Sikar na bayan. Mga tao ay naralan at pinaghihimalaan. Ngunit ang mga Hebreyos at kuhilang Pariseyos ay nanagsukalang kaloob sa himalang napabantog nitong maawaing Diyos. Ito nga ang puong marikit, isang araw ay sumapit sa dagat ng Tiberiades. Doon nakita si Andres, 10 ni Pedrong kapatid.
Sa tubig ay iniladlad ang kanilang sadyang lambat. Doon na nga ninamalas sila ng puong Mesiyas, sumunod na walang liwas. Lumakad na di nagbantog ang ating Panginoong Diyos. 10 ng 4 na kampon kapag ay nagtuloy sa bayan ng Kapernaum. Doon ay nang dumating na, pumasok sa sinagoga at nangaral sa lahat na ay pawang nangagtataka sa bait at dunong niya. Ito ang siyang pahayag ni San Marcos na sumulat. Madlang tao'y nagsitanggap at nakikinig na lahat dito sa puong Mesiyas. Dito rin sa bayang ito, may pinagaling si Kristo. Pinapasukan ng tukso sa katawan nitong tao, namamahay ang demonyo. Nang ito ay magawa na ni Jesus na poong Ama, umalis sa sinagoga at doon tumuloy siya sa bahay ni Pedrong sadya. Tinatnan naman sa bahay ay ang kay Pedrong biyanaan. May sakit at nakararatay, pinagaling kapagkuhan at nagsilbi na sa dulang. Sa kanang kinabukasan, doon kay Pedrong pintuan, doroot nagkakapisan, may sakit na di mabilang na mga tao sa bayan. Dakay pinagaling nitong Panginoon natin. Madlang tao'y umuwi rin, tuwa'y walang nakahambing ng puso nila't panimdim. At umalis naman doon sa bayan ng Kapernaum at sa Galilea nagtuloy itong si Jesus na poon, pagod ay walang kaukol. Ay maraming himala na pawa niyang ginawa. Nagpapagaling na kusa, may sakit kahit patay na nga
binubuhay, alipalaan. Nang siya nga'y magbalik sa daan ng Nazaret, doon naman ay nabatid, madlang tao'y nakikinig ng aral niyang marikit. Daming hindi mamagkano ng sumusunod na tawo. Ang ginawa nitong berbo sa barko ni Simon Pedro, sumakay silang tutuwa. Sa tabi ng karagatan ng tao ay inaralan, nang matapos agad naman napalaot kapag kuwan si Pedro'y pinangusapan. Yang lambat mo, Pedro, yung ihulog na ni Pedrong mapaninta. Kami nga po'y magdamag na walang huli kahit isa. Ngunit ako po'y sumunod, at sapagkat inyong utos, ito'y agad ng sinambot ni Pedro at inihulog ang lambat niya sa laot. Ang kanilang isasampa, ang lambat ay di mahila. Bigat na walang kapara, na patulong kapag daka sa iba niyang kasama. Ano pa't maraming lubha ang kanilang uling isda. Tiniglay 2 bangka at nangatigib kapwa katakatakang himala. Dito pinuring totoo ang poon niya't maestro. Katuwa ay magot-mago mula sa pagiging ulo Santa Iglesia ni Pedro. Yaong isda ang karamihan, 10 bangkang tinidlan, ay di iba't kalarawan ng Santa Iglesyang mahal buong Saka sangkakristyanuhan. naman isang araw sa Kapernaum ng bayan, si Jesus do'y naglakbay na ang tika'y mangangaral sa taong makasalanan. Sa kalakhang panininta niya at pag-aalala, Napalagay tuwi na, parating nababalisa ang kaniyang
kaluluwa. Sa karamihang totoo ng taong nangagsidalo, may isang paralitiko, dala ng 4 katao na iniharap kay Kristo. Ay ano nga't nang makita ni Jesus binati niya. Kung may sakit, Aniya, ang lahat mong mga sala'y pinatawad ko na. Gayong wikay ng matalos ng eskribas, pariseyos, nangagbulong, nangabingos, sino anilang huhuno sa sala, kundi ang Diyos. Saka iyang taong sulak, mga ngahas magpatawad, ay ang sagot ng Mesiyas. Ngayon ninyo mababatiyag ang kabagsikan kung wagas. Pinawikaan narito ang abang paralitiko, hayot magbangon katawo, biglang dalhin ang banig mo, ito'y utos ko sa iyo. Nang ito'y may pagsulit, paralitiko'y nagtindig, pinasan agad ang banig, pagpupuring walang batid dito sa Puong Marikit. Nalis na siya at nanaw at umuwi na sa bayan, nang balang masumpungan, agad pinamalitaan nitong himalang nakamtan. Sa mga gawahang milagro nitong maamong kordero, sinagsino ng lahat ng mga tao, pagpupuri, magot mago. Ano pa nga at nabantog na bait karunungan niya sa buong kahariang Syria, pawang nasisitanggap na ng mahal niyang doktrina. Isang araw si Mateo ay nakita nitong berbo. Tinawag nga niya ito at sumama naman dito sa maalam na maestro. Ang papuwisang tindahan at salaping patubuan, kapag daka ay iniwan ni Mateo matintiman dahil kay Jesus na mahal.
Napapiging kay Mateo, inang mawaing birbo, ano'y sa makita ito, niyong mga Parisiyo, pasalay, magot-magot. Kung yan nila ay banal, anak ng Diyos na tunay, ano't nanakyat sa bahay, sumasalo pa sa dulang ng taong makasalanan. Ito sa puong marikit, walang gawang nililingid, kaya tunay niyang batid yung mga lilong isip at mga akalang lihis. Kay Jesus na tinuran doon sa mga sukaban, ang aking pinarirituhan, aniyay hindi ang banal, kundi ang makasalanan. At ang buong akala ko, hindi dapat ang mediko sa walang sakit na tao. Kaya nga Maginoo, isip ninyo ay magbago. Ito'y maipangusap ng mahal na Diyos Anak. Agad na siyang lumakad sa Jerusalem, tumambad at mangangaral sa lahat. Dito'y maraming milagro ginawa niya sa tao, dang isinama ito loob ng mga Hudyo sa puong kay Hesukristo. Aming pasala niyong mga aliktiya, galit na hindi kawasa, kaingitan nilang bawa dito sa puong may gawa. Kay Hesus na malaman ang masamang kaisipan niyong mga tampalasan, ay umalis kapag kuwan sa Jerusalem na bayan. Dito nga sa pag-alis ng puwang kaibig-ibig, ay nangagsisamang pili ang tanang may mga sakit hanggang sa Tiberiades. Pinagaling kapag daka, yaon taong nagsisama, doon si Jesus naman. Siya naman ay kumita ng kakatutuhanin niya. Labing dalawang katao siyang pinili ni Kristo, Apostoles
Diyos na katuto na maghahayag sa mundo ng kaniyang Ebanghelyo. Si Pedro ang una-una, puno ng Santa Iglesia. Si Andres ang ikalawa, magkapatid naman sila, tunay na anak ni Una. Juan at si Santiago, magkapatid din nga ito, nanak ni Zebedeo, mga apostol ni Kristo, pinili niyang katoto. Ang bilang ay Felipe ang pangalan, at ang ika-anim naman si Bartolomeng Timtiman, apostol, niyang hirang-hirang. Ikapito, ikawaloy si Mateo, ikasiyam si Jacobo, saka si Judas Tadeo, magkapatid naman ito. Ang ama nito't ang magulang, dalawang tao magalang. Si Alfeo ang pangalan, lubay-lubang timtim, ay mahirap lang. Nasaan ka? Sorry? Ikalibing. Ikalabing isa nito, na apostoles ni Kristo, ay si Simon Cananeo, duka may mabuting tao at mawaing Ang totoo. ikalabing si Judas at Diliban, Iscaryoteng palamara, nasa sakimang dala nagpakasama talaga. Dalawang ito, dukha at hamak na tao, walang halaga sa mundo, mga mangmang natutuwa, walang dunong kahit ano. Ito siyang hinirang Jesus na pong mahal, magpapantayang papantanyag ng araw, gagawa ng kababalagan dito sa sang sinukuban. Nang mapili ng matapos ang apostoles ni Jesus, 10 mga disipulos, umupo sila at lumuklok sa itaas ng isang bundok. Na mga ni Jesus, si Haring Dakila, ang mapapalad na gawa, pakikinabang pawa ng tao dito sa lupa. Matapos
ang pangangaral ni Jesus. Agad silang napausos at umalis na sa bundok 10 mga disipulo. Sa pagkaroon na ito ng buong si Kristo, pinagaling naman dito ang lupa, lumapit na leproso na napawang totoo. Isang araw itong birbo napagpiging sa totoo sa kanyang Simon Parasio. Pinaghanap naman dito ng isang babaeng tao. Nang oras na kumakain itong Panginoon natin, ay siya namang pagdating ni Magdalinang butihin lumbay na walang kahambing. Kapag dakay lumuluhod sa paanan ni Jesus sa luha, sa matay nananagos pa ay hinagkang tibobos at pinahiram na buhok. At kanyang binuksan pa balsamerang mahalaga nang kay Jesus na makita, pinatawad kapag daka ang sala ni Magdalena. Nang mangyari naman ito, agad nanaog si Kristo sa Galilea, tumungong mga pangangaral na totoo sa madlat maraming tao. Isang araw ay naisipan sa barko, siya ay lumulan, lumayag sa karagatan. Kasama niya at kaakbay mga apostoles na tanan. Nang sila ay mapalaot, si Jesus ay nakatulog. Dito nga ay umunos ulan sa kakatakot-takot. Halos ang barko ay lumubog. Dito'y nagsipangamba ang mga alagad niya. Si Jesus ay dinulog na at ginising kapag daka ito ang ipinagbadya. Oo, Nanila at Maestro, kami po ay iligtas mo at lulubog na nga tayo. Malakas nganing totoo ang hangin at ulan dito. Sagot ni Jesus namang mga katuto,
aniya. Kulang ng sampalataya, bakit kayo'y nangangamba't narito't ako'y kasama? Di bagat nakita ninyo ang madlang mga gawa ko? Ano sa panahong ito at kayo'y nangalilito, takot ay di mamagkano. Nang ito'y maipangusap, lumubay naman ang dagat. Pinauntos niya't sukat at pinalinaw na agad hangin at ulang malakas. Ay ano nga'y nang makita ng mga alagad niya? Anong tao ito, ani nila? Tubig, hangin at lahat na sumusunod sa Kanya. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ang magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-awitan ng mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.
Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Alleluia, 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 Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 25, talata 31 hanggang 46. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ng lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol at sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi niyo ako pinakain noong ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ako dinamitan noong ako'y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo.